Ini-reveal na nga ng tuluyan dito sa chapter 4 ng Boruto 2 Blue Vortex na itong si Boruto at Kashin Koji pala ay magkakampi. At dito nga sa videong ito, ikikwento ko nga sa inyo kung bakit at paano nga ba nagkatagpo at nagkakilala itong si Boruto at Kashin Koji dito sa Boruto Time Skip. Pakipindot nga muna yung like and subscribe for more Boruto updates. Simulan na nga natin. So sa pagitan nga ng Boruto Part 1 at Boruto Time Skip, mayroon ngang 3 taong nakapagitna. Kaya naman ikikwento ko nga yung timeline ng mga pangyayari sa loob ng 3 taon na iyon na hindi pa nga sa atin ay ipapakita. Simulan nga natin sa unang taon. Ito nga yung panahon guys, nakakaalis pa lamang ni Boruto at Sasuke mula sa Konoha. Sa panahong ito guys ay naglalakbay nga itong si Boruto at Sasuke sa iba't ibang mga bansa at villages bilang mga rogue ninja. Pwede nga nating i-reference dito guys yung time slip arc sa Boruto anime na kung saan nagta-travel nga itong si Boruto at Sasuke bilang mga tabi genin or traveling performers para itago nga yung identity nila bilang mga ninja. At dito nga nagpapalakas din si Boruto at nagtitraining sa ilalim ni Sasuke. At sigurado nga guys na dito nga sa unang taon na ito matinding hunting o paghahanap yung nangyari sa buong 5 Great Nations. At siguradong naging most wanted criminal itong si Boruto dahil siya nga yung paniniwalaan ng lahat na pumatay nga sa 7th Hokage na si Naruto Uzumaki kahit hindi naman ito totoo. Pero nagawa ngang makasurvive nitong si Boruto ng 1 taon dahil kasama nga niya si Sasuke. At alam naman natin na itong si Sasuke nga nagawang lakbayin noon ang buong mundo matapos ang war. Naglakbay si Sasuke mag-isa para sa isang journey para hanapin ang sarili niya at bilang parusa at pagdudusa na rin sa mga karumal-dumal na ginawa niya noong siya nga ay isa pang terorista. At dahil nga dito nalaman nitong si Sasuke yung mga pasikot-sikot at mga kalakaran sa Shinobi Underworld. Kumbaga sa atin ito nga yung mga kalakaran sa black market or mga secret organizations o basically underworld nga. At kinakatakutan din talaga si Sasuke sa mundong ito. At dahil nga sa kaalaman niya at pagiging veterano niya dito, siguradong nakatulong nga ito sa kanilang dalawa ni Boruto para makaiwas sa mga kalaban o mga ninja na naghahanap sa kanila. Pero matapos nga ang 1 taon, sa hindi nga inaasahang pagkakataon, nagkaroon nga ng engkwentro sa pagitan ni Boruto at Sasuke against dito kay Code. Ito nga yung nabanggit ni Code guys sa chapter 2 ng 2 Blue Vortex na 2 years ago nga daw nakalaban itong si Code itong si Boruto. At during that time nga mahina at helpless pa nga itong si Boruto. Meaning dahil hindi pa nga kayang labanan noon ni Boruto itong awakened Code na higit na mas malakas nga sa kanya during that time. Posible nga na kinailangan itong si Sasuke na isakripisyo yung kanyang sarili para iligtas itong si Boruto. Na nagresulta nga sa pagkakakagat sa kanya ng isang Clawgrime itong si Code. Na dahil nga dito tumubo itong Clawgrime na ito na nakakagat nga ng isang tao at bilang instinct nga nito na maging isang godry after makakain ng isang Otsuki o sa kasong ito si Sasuke na isang nilalang na mayroong chakra naging isang maliit na divine tree nga itong Clawgrime na ito na itong si Sasuke nga yung naging pataba. At ang resulta nga nito mula noon nanatili sa isang vegetative state itong si Sasuke Uchiha. Hindi siya patay pero wala nga siyang malay at stuck nga siya dito sa pagiging puno o god tree. Mula nga noon naging mag-isa na lamang si Boruto. At during that time nga na mag-isa itong si Boruto, ito na nga siguro yung time na nagkatagpo sila ni Kashin Koji. At dahil wala namang bad blood sa pagitan ni Boruto at Kashin Koji o awayan o samaan ng loob, siguradong napag-usapan nga nilang dalawa yung sitwasyon. At maaari nga na dahil nga sa paniniwala nitong si Kashin Koji na kailangan niyang tulungan si Boruto tulad ng pagtulong ni Jiraiya noon kay Naruto bilang Child of Prophecy, kailangan nga niya ring gabayan itong si Boruto para mailigtas niya ang mundo. Kaya siguro dahil dito bilang isa ring shinobi na maraming alam na abilities at techniques, tinuro nga nitong si Kashin Koji yung mga nalalaman niya dito kay Boruto. Gamma Toads, Sage Mode, Flying Raijin Jutsu na nakalagay nga sa Shinobi Records, na ninakaw nga nitong si Kashin Koji sa Konoha noong naglaban sila ni Kakashi, at iba pang mga techniques. 2 taon nga na nagtago at nagtraining itong si Boruto kasama si Kashin Koji. Kaya nga mula noon never na nga siyang nahanap nitong si Code. At ngayon nga muli silang nagbalik ni Kashin Koji para labanan ng propesya o destiny nilang pareho. Dahil in a way nga parehas lang silang dalawa nitong si Boruto at Kashin Koji. Meron silang fate na gustong i-fulfill at kontrahin. Kaya nga dito sa Boruto chapter 4 makikita nga natin na magkasundo at meron din talagang emotional connection sa pagitan ni Boruto at Kashin Koji na may pakialam talaga sila sa isa't isa. So malinaw ba? Yan nga yung timeline sa pagitan ng Boruto Part 1 at Boruto 2 Blue Vortex. Sana nag-enjoy kayo at kita-kits tayo sa susunod.